Hindi ko pwedeng sabihin kasi hindi naman tayo katulad ni Sarah, tatanga-tanga, nagproklama lang ngayon eh. Actually, ayaw po talaga magproklama ni Sarah. Kaso napipilitan siya na magproklama kasi nga, dahil sa impeachment, feeling niya, sa sobrang laki ng ulo niya, nakatakan niya, akala niya, may pananakot niya yung pagtakbo niya dito sa pagboto sa impeachment. No, 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 hindi mo mapanakot yun. Diba? Hindi mo mapanakot yun. Tsaka narinig niyo pa pala yung sabi ni Sarah, pinakinggan ko uli. It took me 47 years. Tsaka niya lang daw na-realize na ang paglilingkod pala sa bayan, ang paglilingkod pala sa gobyerno ay para sa taong bayan. Kasi iba naman bobo to. Oh. Hindi mo alam pag naglilingkod ka sa gobyerno para sa taong bayan. Ang bobo talaga ni Sarah, man. Isipin niyo po Isipin niyo. Ito, may paparinig ako sa inyo. Isipin nyo, halimbawa po, andali. Halimbawa po, ito pakinggan nyo to. Kaya pakita ko po kasi, paparinig po ako sa inyo. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Thank you. Kita mo, next time na yung question, biro mo pag ganyan po, nasa ibang community ka, tapos hindi ka sasagot sa mga question, pwede ba naman yun? Di ba? Ito pa. Question should be, what has she done? What has she done in the past year that she's been in office for her to deserve that top post of the NAT? Her name? I mean, her name. I mean, I can't think. I mean, in terms of her office has been very diligent in trying to project achievements of the office. And that is a PR that's part of the thing that is to be expected. Kita mo tinanong siya, what has she done? Ano ba nagawa ni Sarah, di ba? Ano sabi? Her name daw. Her name, pwede ba naman yun? Yung yung apelido mo lang, hindi ganun po. Hindi ka iluluklok dahil lang sa apelido mo. Di ba? Iluluklok ka dahil sa nagawa mo. Kita mo, miski yung political analyst, hindi niya masabi. What can you say that Sara Duterte did? And paano siya naging karapat dapat? Her name? Pwede ba naman yun? Di ba? Hindi naman po tayo tumatakbo dito para lang sa apelido. Tumatakbo tayo dito, matuturo tayo para sa nagawa. Kaya ako nandito sa Ilocos, pinapakita ko sa inyo na kaya naging presidente ang Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa nagawa niya. Nagawa niya dito sa Ilocos. Si Sara, nagawa niya sa Davao, nagawa niya sa OBP, nagawa niya sa DepEd. Anong nagawa? Nagnakaw. Ganun po yun. Hindi po ito barangay tanod na iboboto natin. Hindi po ito barangay chairman. Presidente ng Pilipinas ang mukha ng ating bayan. Tapos iharap natin si Sara Duterte. Pag tinanong yan ng international community, talawin sa international, Madam President Sara Duterte, what can you say about
the increase of number of extrajudicial killing in your country, Philippines? I don't want to answer that question. Kaganunin niya? Tingin niyo tama yun? What can you say about China and Philippine relationship? Because the China are really forcing fishermen of the Philippines. I don't like to answer that question. Pusang inan niya, nagpresidente ka pa. Di ba? Nagpresidente ka pa. Puti hindi ka rin sasagot sa mga tanong. Anong gagawin ni Sara Duterte niya sa Malacanang kung ganyan ang gagawin niya? Sige nga. Oh. Anong gagawin niya? Ang presidente po mukha ng bayan yan. Siya ang humaharap sa iba't ibang mga bansa. Maghahanap ng investor, maghahanap ng mga iba't ibang mga bansa na susuporta sa atin, ng mga tutulong sa atin regarding sa ekonomiya, depensa, etc. etc. Kailangan po, yung iluluklok natin, may haharap tayo. Kumbaga, maibibenta tayo at may offer tayo ng maayos sa ibang bansa para pumasok po ang investment. Magiging modelo po siya ng ating bansa para po makita ng ating iba't ibang mga kaibigan ng mga bansa na maayos ang ating bansa at pwedeng pagkatiwalaan. Hiharap mo si Sara Duterte, no comment? Oh, I don't like to answer that question. Anong gagawin niya? Magdanakaw lang yan. Anong gagawin niya? Papatay lang yan. Oh, papatay na naman niya, tatakutin na naman niya ang buong Pilipinas. Para yung pagdanakaw nila makaipon, ang laki na po na nalulugi nila. 150 million uli kay Kaufman, plus additional 50 to 100 million sa personal attorney ng mga ni Sara Duterte sa impeachment. I-google niyo po, Attorney Fortune Narbasa Law Firm. Tingnan niyo po kung magkano ang Fortune Narbasa Law Firm. Yan po ang abogado ni Sara sa impeachment. Ilang buwan na po hawak si Sara niyan. Hindi po paigyan ang susweldo mo yan ng 1 million, Fortune Narbasa yan. Nasa top 10 na abogado yan ng Pilipinas. Nakakaya ni Sara gastusan. Plus, meron pa silang Kaufman. Saan sila kumukuha ng pera? Every month. Tapos si Anilet, makikita niyo po, nagpatayo na naman ng bagong restaurant. Saan nila kinukuha yan? Ha? Saan po nila kinukuha yan? Siyempre sa atin. Meron si Sara na uubusan ng pera. Naglalabas pa ngayon para sa mga vlogger, sa troll form niya. Para iangat ang pangit niya at mabaho niyang pangalan. Oh. Bumaba ng pera sa mga Duterte. Akala ko ba sabi walang pera ang mga Duterte. Hindi nagnakaw sa taong bayan. Pero ngayon, imagine niyo kung i-elaborate niya at i-analyze natin. Bumaba ng pera sa mga Duterte. Parang baligtad yata. Yung dating nalalaman natin na sinasabi nila na mahihirap. Yung dating wala daw makain. Yung isa lang ang damit ni Digo na checkered. Yung sapatos ni Digo ay matatanggal pa aswelas, abay ngayon nakakagastos. Paano nangyari yun? Oh. Diba? Kaya pag naupo po si Sara Duterte, wala na. Nasa China na po tayo. Given yan. Ang tagal iniiwasan ni Duterte yan. At saka nga pala shoutout kay Pulong na pinagmukantangan ni Abante. Sabi nga ni Abante, kung hindi ka apelidong Duterte, malamang Pulong, kahit sa Toda hindi ka mananalo. Hindi ka talaga mananalo, Pulong, bobo ka eh. Bobo ka, Pulong Duterte. Ang alam mo lang, umiyot ka ng umiyot. Umiyot ng mga kababaihan. Tapos babayaran mo 1,000. Pag iiyot ka, kuripot ka. Pero para sa mga droga, galante ka. Diba, Pulong? Oh. Ikaw, kita mo, ba't ka pumapasok ngayon? Oh, no work, no pay na. Para hinta ka ng mga anak mo. Ando kayo, nakailera, may pa-background music pa kayo para sa bayan, gumaganon pa. Oh. Tignan mo no, tapos nag-create pa po sila ng kadena lo. Putik, gaya-gaya. Ayaw nila sa Dilawan, tsaka sa Pig, ginaya yung kadena no, ni Bamakino. Bamakino, ikaw talagang, nagdududa na ako sa'yo, parang talagang DDS ka, parehas kayo ng logic eh.
Umagalong pa yung tatlong magkaba. O, kala mo sisipag eh. Wala namang ginawa kundi nakatayo lang doon. Palamunin. Hinihintay lang, nagpapalipasan ng oras, wala namang ginagawang batas, hindi gano'n ng congressman, nakatulala ka lang. Kumuha ka ng batas, kung hindi man nasyonal, kung hindi man pag nasyonal, kumuha ka ng pag nasasakupan mo, doon sa iyong distrito. Wala eh. Ang alam lang na anak, yung Omar, major in catering, 140 ang 7-Eleven, alak ng butete, ano. Tapos pagdating sa tatay, 51 billion. Oh, kita mo sa Davao, doon nag-umpisa yung rock netting. Ang dami rock netting sa Davao eh. Tignan niyo po yung mga tiga-Davaoeño yan. Di ba, totoo? Sige nyo sa Davao, dahil po rock netting. Eh, ganyan ang style nila pulong eh. Binara siya. Sabi nga ni Abante, kung hindi ka Duterte, malamang janitor ka. Baka hindi pa tanggapin ng janitor yan si Pulong eh. Di ba? Baka hindi pa tanggapin ng janitor yan eh. Oh, tapos ito naman si Amy tsaka si Robin nag-aaway pa kung sino vice-presidente. Parehas naman kayo walang kwenta. Kaweting talagang buhay to. Isipin nyo kung manalo, Sarah Amy o Sarah Robin. Anong kinalagyan ng Pilipinas? Diyos ko po naman, Panginoon. Anong kinalagyan ng Pilipinas? Saan tayo pupulutin? Hindi lang tayo kangkungan pupulutin yan. Pupulutin tayo saan? Poso Negro tayo yan, putek. Ang bantot ng Pilipinas yan. Diba? Puro English pa rin eh. Puro English yung comment nyo. PBBM was new then. He was already dating Chris Aquino noon. I mean, pass is pass. O, Jason Permina, ba't chismis si BBM? Anong chismis ni dating Chris Aquino? I was also a DDS in the form, but his time is over where it's sick and work there are sins. May the Father curse God. I'm going to support the Duterte. Ano? Puti pa ito English ko nyo. Boss, the tandem of General Torre and Atty. Leonard Robredo, former Vice President, is sure to be a success. Ayan. Kasi may naririnig na ako, may nag-aalo ako sa mga intelligence ko. Parang alam mo naman si General Torre, biglang nanggugulat. At aray natin at least dito yung unang nalaman. Si General Torre ay posible maging vice-presidente. Bakit? Kasi po, kailangan po magkaroon ng representasyon ang Mindanao. And si General Torre po ay isang tiga Mindanao. Kailangan po sa national election, laging may kakatawan ang Mindanao. At si General Torre po ang posible isa sa mga kumatawan sa Mindanao. Kaya para sa akin, malakas ang tsansa ni General Torre bilang vice-presidente. Para sa akin lang yun ha. Ewan ko sa inyo. Diba? Ayon sa akin, analysis yun. Hindi ko pwedeng isabihin lahat yung secret sa inyo. Niloloko nyo na naman ako, dinadaan-daan nyo ako eh. O, di ba? Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto,
de, utak luga, de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga, de, utak luga.